Tinatanong kita, Cassandra Valdez, tinatanggap mo ba si Marco Montenegro upang maging iyong kabiyak, na mamahalin at paglilingkuran, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, hanggang sa huling sandali ng iyong buhay? Ang boses ng pari ay tila isang dagundong sa loob ng malawak na simbahan, ngunit para kay Amara, ang mga salitang yon ay parang mga pako na unti-unting ibinabaon sa kanyang dibdib. Cassandra, hindi yon ang pangalan niya. Napayuko siya ng bahagya, ang belo na tumatakip sa kanyang muka ay nagsilbing manipis na kurtina sa pagitan niya at ng kasinungalingang kanyang ginaganap. Sa ilalim ng magarbong traje de boda na hindi para sa kanya, ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Bawat pintig ng kanyang puso ay isang malakas na kalabog ng pagkakasala. Sumulyap siya sa lalaking nasa kanyang tabi, si Marco Montenegro. Nakaupo sa kanyang wheelchair, gwapo sa suot nitong puting tuxedo, ngunit may lungkot sa mga mata na tila laging nakikita ni Amara sa tuwing sila'y magkasama. Isang mabait na tao, isang taong hindi karapat-dapat na maloko. Sumagot ka. Isang pamilyar na bulong ang tila humangin sa kanyang tainga. Hindi ito nanggaling sa tabi niya, kundi mula sa isang alaala. Isang alaala na kasimbilis ng kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Kaninang umaga lang, sa loob ng kwarto, habang inaayusan siya. Hinawakan ni Tia Matilda ang kanyang braso. Ang mga kuko nito'y bumaon sa kanyang balat. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan, Amara. Mariin nitong sabi, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Isang maling salita mo lang, sisirain ko hindi lang ang buhay mo, kundi pati ang alaala ng ina mo. Tandaan mo, utang mo sa amin ang bawat hininga mo. Napapikit si Amara. Ang utang na loob. Iyon ang kadenang nakagapos sa kanyang leeg mula pa noong bata siya. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niya lang sabihin ang oo. Isang salita lang at matatapos na ang unang bahagi ng bangungot na ito. Isang salita lang para sa kaligtasan niya. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Handa nang isuko ang kanyang sarili sa kasinungalingan. Ngunit bago pa man makalabas ang anumang salita sa kanyang bibig, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Isang mahinang kaluskos. Isang paggalaw mula sa lalaking kanina pa, tahimik sa kanyang wheelchair. Dahan-dahan, sa harap ng daan-daang bisita na hindi makapaniwala. Sa harap ng kanyang Tia Matilda na nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Sa harap ni Amara na tila huminto ang paghinga. Itinukod ni Marco Montenegro ang kanyang dalawang kamay sa braso ng wheelchair. At tumayo siya. Hindi siya gumalaw na parang hirap. Tumayo siya ng tuwid, matatag at malakas. Ang kanyang mga paa na sinabi sa buong mundo na hindi na muling makakalakad ay nakatapak ng buong diin sa malamig na marmol ng simbahan. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang katahimikan ay nabasag ng mga bulungang puno ng pagtataka at gulat. Ngunit si Amara ay walang marinig. Ang tanging nakikita niya ay ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang lungkot sa mga mata nito ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matalim. Isang bagay na hindi pa niya nakikita kailanman. Hindi siya tiningnan ni Marco. Sa halip, humarap ito sa mga tao. Patawad sa pag-istorbo sa magandang seremonyas na ito, nagsimula si Marco. Ang kanyang boses ay hindi na malumanay. Ito ay malakas, malinaw, at puno ng awtoridad na hindi maikakaila ng isang CEO ng Montenegro Corporation. Alam kong lahat kayo ay nagulat. Ang totoo, matagal ko nang kayang tumayo. Matagal ko nang kayang maglakad. Bumaling ang tingin ni Marco sa pamilya Valdez, partikular kay Matilda na ngayon ay namumutla na. Ginawa ko ito dahil sa isang simpleng dahilan. Nais kong malaman kung sino ang mga taong totoo sa akin. Kung sino ang mamahalin ako, hindi dahil sa apelyido ko o sa pera ko, kundi sa kung sino ako.
Bawat salita ay parang latigo na humahampas sa pandinig ni Amara. Nagsimula ng manginig ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan. At sa wakas, bumaling si Marco sa kanya. Dahan-dahan itong humakbang palapit. Bawat yabag ng mamahalin nitong sapatos sa sahig ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Tumigil ito sa mismong harapan niya. Ramdam niya ang hininga nito, ang intensidad ng mga mata nitong tumatagos sa belo na kanyang suot. "Ikaw," sabi ni Marco. Ang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig niya. "Sa lahat ng oras na magkasama tayo, ipinakita mo sa akin ang kabaitan, ang pag-aalaga. Ipinakita mo sa akin ang isang bagay na akala ko ay totoo." Dahan-dahan, iniangat ni Marco ang kanyang kamay, hindi para hawakan ang pisngi ni Amara, kundi para abutin ang dulo ng kanyang belo. Sa isang mabilis ngunit tiyak na galaw, itinaas nito ang puting tela. Inilalantad ang kanyang mukha sa buong mundo. Inilalantad ang kanyang takot, ang kanyang hiya, ang kanyang mga luhang nagsisimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Nagkatitigan sila. At sa huling pagkakataon, nagsalita si Marco, hindi na bilang isang mapagmahal na nobyo, kundi bilang isang hukom na handa nang ibaba ang kanyang sentensya. Ang kanyang tanong ay isang matalim na punyal na sumaksak sa puso ng katahimikan. "Hindi ikaw si Cassandra. Sino ka?" Ang tanong ni Marco ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Amara mula sa kanyang pagkakatulala. "Sino ka?" Ang mga salita ay umalingaw-ngaw, at kasabay nito, ang daan-daang pares ng mga mata sa loob ng simbahan ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya, hindi ng damit, kundi ng lahat ng natitira pa niyang dignidad. Wala siyang naisagot. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga. Ang tanging nagawa niya ay mapaatras, isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa, palayo kay Marco, palayo sa kahihiyan. Narinig niya ang galit na sigaw ni Tia Matilda. Narinig niya ang bulungan na parang isang kumpol ng bubuyog na handa siyang sugurin. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin na napilitan lang siya. Ngunit anong silbi noon? Sa mata ng lahat, siya ang manloloko. Siya ang kontrabida sa perpektong kasal na ito. Isang bagay lang ang pumasok sa kanyang isip. Takbo. At tumakbo nga siya. Walang lingon-likod. Hinawakan niya ang laylayan ng magarbong bestida at buong lakas na tumakbo papalabas ng simbahan. Narinig niya ang mga tawag sa kanyang pangalan, ang pekeng pangalan na Cassandra. Ngunit hindi siya huminto. Paglabas niya, bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikisabay sa unos sa loob ng kanyang dibdib. Ang bigat ng trahe de boda ay nagpapabagal sa kanya. Pakiramdam niya ay isa itong magandang kulungan na pilit siyang iginagapos sa kasalanang hindi niya ginusto. Sa isang iglap ng desperasyon, hinawakan niya ang tela sa kanyang dibdib at buong lakas na hinila. Narinig niya ang tunog ng napupunit na tela. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa makahinga siya ng maluwag. Tinanggal niya ang sapatos na kumikirot sa kanyang mga paa at itinapon ang mga ito sa gilid ng daan. Nananakit ang kanyang mga talampakan sa basang kalsada, ngunit hindi niya ininda. Ang sakit sa labas ay walang-wala kumpara sa sakit sa loob. Ang ulan at ang kanyang mga luha ay naging isa. Patuloy lang siya sa pagtakbo, walang tiyak na direksyon, hanggang sa maubos ang kanyang lakas at mapaluhod siya sa isang madilim na eskinita. Doon, sa gitna ng ulan at basura, humagulgol siya ng humagulgol. Inilalabas ang lahat ng sakit, takot at kahihiyan. Nang mahimasmasan, isang lugar lang ang alam niyang babalikan. Ang bahay na tinirhan niya sa loob ng 20 taon. Hindi iyon isang tahanan, pero iyon lang ang mayroon siya. Basang-basa at nanginginig, pumasok siya sa pinto.
Naabutan niya si Tia Matilda sa sala. Ang mukha nito ay hindi maipinta sa galit. Sa tabi nito ay si Cassandra, nakahalukip-kip at nakatingin sa kanya na may pagkasuklam. Walang hiya ka. Iyon ang unang salita na sumalubong sa kanya. Isang sigaw na kasing lakas ng kulog. Sinira mo ang lahat. Ang plano. Ang kinabukasan namin. Tia, nagsusumamo niyang sabi. Hindi ko po sinasadya. Huwag mo akong tawaging tia. Sigaw ni Matilda at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Amara. Napahawak siya sa kanyang mukha. Ramdam ang hapdi at init. Dahil sa katangahan mo, nawala sa atin ang lahat. Isang pamilyang Montenegro na sana ang mag-aahon sa atin sa hirap. Pinalayas niyo ako sa sarili kong kasal para lang sa wala. Dagdag pa ni Cassie, ang boses ay puno ng paninisi. Umalis ka sa bahay na ito. Malamig na utos ni Matilda, itinuturo ang pinto. Wala ka ng silbi sa amin. Isa kang kahihiyan. Isang sumpa. Kinuha ni Matilda ang iilang damit ni Amara mula sa lumang aparador at walang awang inihagis ang mga ito sa labas, sa putikan. Kunin mo ang mga basura mo at lumayas ka. Huwag ka nang magpapakita pa sa amin kailanman. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Amara. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng pinagkakautangan niya ng loob, ay siya na ngayong nagtataboy sa kanya na parang isang asong may galis. Walang imik. Lumuhod si Amara sa putik at pinulot ang kanyang mga damit. Hindi na siya umiyak. Tila naubos na ang lahat ng luha sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa maliit na bodega sa likod ng bahay na nagsilbing kwarto niya sa loob ng maraming taon. Doon, sa ilalim ng kanyang lumang kama, may isang bagay siyang itinago. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Ang nag-iisang pamana ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang mga lumang litrato, isang tuyong bulaklak at isang kwaderno. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay isang sobre na medyo naninilaw na. Isang sulat na hindi na ipadala. Para kay Jingayeng Lorna Cruz, Paete, Laguna. Binuksan niya ang sulat. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay maganda at malumanay, tulad ng naaalala niya sa mga alaala ng kanyang pagkabata. Mahal kong Lorna, kamusta ka na aking kaibigan? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Kung nababasa mo ito, marahil ay matagal na tayong hindi nagkikita. Nais ko lang ibahagi sa iyo na mayroon na akong isang munting anghel, ang anak kong si Amara. Siya ang aking obra maestra, ang pinakamagandang naipinta ko sa buong buhay ko. Nangangarap ako na balang araw, dadalhin ko siya dyan sa Paete. Ipakikita ko sa kanya ang ganda ng sining, ang amoy ng inuukit na kahoy, at ang kapayapaan na tanging dyan ko lang naramdaman. Kung sakaling may mangyari sa akin, kaibigan, alalahanin mo sana na sa puso ko, ang Paete ang ating kanlungan. Nagmamahal, Elisa. Habang binabasa ni Amara ang mga salita, isang mainit na agos ang dumaloy sa kanyang dibdib. Isang pagmamahal na ngayon niya lang naramdaman ng buo. Isang kanlungan, isang pag-asa, Paete. Tumingin siya sa labas. Gabi na at tumila na ang ulan. Walang pag-aalinlangan. Isinilid niya ang sulat sa kanyang bulsa. Kinuha ang basang supot ng kanyang mga damit at ang kaunting perang naipon niya. Lumabas siya ng bahay nang walang paalam. Dumiretso siya sa terminal ng bus at sumakay sa huling biyahe patungong timog. Sa loob ng ilang oras na biyahe, nakatingin lang siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na unti-unting lumalayo hanggang sa mapalitan ng kadiliman ng probinsya. Madaling araw na nang makarating siya sa Paete. Ang hangin ay sariwa at may amoy ng lupa at bulaklak. Gamit ang address sa sulat, naglakad siya sa mga makikitid na kalye. Sa wakas, natagpuan niya ito. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, may mga nakasabit na halaman sa bintana. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas.
Ito na ang huling barahan niya. Nag-aalangan, itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. Matapos ang ilang sandali, bumukas ang pinto. Isang babaeng may edad na may mabait na mukha at kulay pilak na buhok ang humarap sa kanya. Nagtataka itong tumingin sa kanyang basang damit at pagod na itsura. Sinubukan ni Amara na magsalita, ngunit ang kanyang boses ay tila ayaw lumabas. Pinilit niya, at sa wakas, isang mahinang bulong ang kumawala mula sa kanyang mga labi. "Tita Lorna, tulungan niyo po ako." Pagkasabi noon, tila iyon na ang huling hininga ng kanyang lakas. Ang mga salitang iyon ay kumuha ng lahat ng natitira pa sa kanya. Nanlabo ang kanyang paningin at ang imahe ng babae sa kanyang harapan ay nagsimulang umikot. "Sino ka, iha?" Nag-aalalang tanong ng babae. Lumalapit sa kanya. Nakita nito ang matinding pagod sa mukha ni Amara. Bago pa man siya makasagot, naramdaman ni Amara ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ang huli niyang naramdaman ay ang dalawang braso na sumalo sa kanya bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Isang amoy ang gumising kay Amara. Hindi ito ang amoy ng lumang bodega o ng alikabok. Ito ay amoy ng bagong lutong kanin, ng piniritong isda at ng kapeng barako na tila humahalimuyak sa buong kabahayan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay isang kisameng gawa sa kahoy. Ang mga hibla nito ay naglalaro sa sinag ng araw na tumatagos mula sa bintana. Nakahiga siya sa isang malambot na kama na babalot ng isang kumot na amoy araw. Simple lang ang silid, ngunit malinis at payapa. Napabangon siya. Sa kanya lang napansin na iba na ang kanyang suot. Isang maluwag na bestidang pambahay. Ang mga damit niyang basa at maputik ay wala na. Bumukas ang pinto at pumasok ang babaeng nagbukas ng pinto kagabi. Si Tita Lorna. May dala itong isang tray ng pagkain. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiting puno ng pag-aalala at kabaitan. "Gising ka na pala, iha." Mahinahon nitong sabi. "Kumain ka muna. Sigurado akong gutom ka na." Inilapag nito ang tray sa isang maliit na mesa sa tabi ng kama. Hindi nagsalita si Amara. Tiningnan niya lang ang pagkain. Isang plato ng sinangag, tuyo, at isang tasang mainit na kape. Parang ilang taon na siyang hindi nakakakita ng almusal na inihanda para sa kanya. "Huwag kang mag-alala," sabi ulit ni Tita Lorna na tila nababasa ang takot sa kanyang mga mata. "Ligtas ka rito." Ang mga salitang iyon, "ligtas ka rito," ang siyang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng pader na pilit itinayo ni Amara sa paligid ng kanyang puso. At doon, nagsimula siyang umiyak. Hindi ito ang hagulgol ng desperasyon tulad ng sa eskinita. Ito ay isang tahimik na pag-iyak, isang pag-agos ng mga luhang matagal nang naipon. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang ina, at para sa buhay na hindi niya kailanman naranasan. Hindi nagsalita si Tita Lorna. Hinayaan niya lang si Amara na ilabas ang lahat. Hinaplos nito ang kanyang likod, isang haplos na puno ng pag-unawa. Nang sa wakas ay tumahan siya, nanginginig ang mga kamay na kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang lukot na sulat ng kanyang ina. Iniabot niya ito kay Tita Lorna. "Ako po si Amara. Anak po ako ni Elisa." Kinuha ni Tita Lorna ang sulat. Habang binabasa nito ang mga pamilyar na salita, unti-unting namasa ang mga mata nito. Pagkatapos, tumingin ito kay Amara. At sa pagkakataong ito, ang ngiti nito ay puno na ng pagkilala at ng pananabik. "Elisa," bulong nito, "kamukhang kamukha ka ng iyong ina." At sa mga sumunod na oras, ikinuwento ni Amara ang lahat. Ang tungkol sa paglaki niya sa poder ni Matilda, ang tungkol sa pagpapanggap, ang kasal, at ang pagtataboy sa kanya. Nakinig ng mabuti si Tita Lorna. Walang paghuhusga, tanging pakikiramay lamang ang mababakas sa kanyang mukha. "Matagal ko ng kutob
na may hindi tama sa kapatid ng iyong ina. Malungkot na sabi ni Tita Lorna pagkatapos. Ang iyong ina, si Eliza. Napakabuti niyang tao at napakagaling na pintor. Nagulat si Amara. Pintor po? Oo. Iha, dito mismo sa Paete, madalas kaming magpinta ng magkasama. Ang mga kamay niya ay may mahika. Kaya niyang gawing buhay ang kahit anong iguhit niya sa isang canvas. Pagkatapos nilang mag-usap, hinikayat siya ni Tita Lorna na maglakad-lakad sa labas. Sige na, libutin mo ang bayan para gumaan ang pakiramdam mo. Nag-aalangan man, sinunod niya ito. Paglabas niya ng bahay, isang bagong mundo ang sumalubong sa kanya. Ang hangin ay malinis. Ang mga bahay ay may mga disenyo ng bulaklak at ibon. Sa bawat sulok, may mga tindahan na nagbebenta ng mga obrang gawa sa kahoy. May mga tunog ng pagpukpok at paglililok. Naglakad siya, walang tiyak na patutunguhan. Pinanood niya ang isang matandang lalaki na buong tiyagang inuukit ang mukha ng isang anghel mula sa isang piraso ng kahoy. Napangiti siya. Dito, ang paglikha ng sining ay hindi isang luho, kundi isang paraan ng pamumuhay. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Pagbalik niya sa bahay, may inilabas si Tita Lorna. Iyon ang maliit na baul na dinala niya. Ngunit may idinagdag si Tita Lorna, isa pang kahon na mas luma. Sa iyong ina ito, sabi nito. Ipinatago niya sa akin bago siya umalis ng Paete. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Amara. Sa loob, may mga luma at nagamit ng mga paintbrush, mga tubo ng pintura na tuyo na, at isang sketchbook na medyo naninilaw na. Binuklat niya ang sketchbook. Puno ito ng mga dibuho ng mga tanawin sa Paete, mga bulaklak, at isang sketch ng isang masayang-masayang babae, si Tita Lorna nung kabataan nito. Walang kamalay-malay, kinuha ni Amara ang isang piraso ng uling mula sa kahon. Kumuha siya ng isang malinis na pahina sa likod ng sketchbook. Nagsimulang gumalaw ang kanyang kamay, na tila may sariling isip. Ang mga guhit ay nabuo. Isang mukha ng isang babae. Ang mga matay puno ng lungkot at takot. Ang kalahati ng mukha ay natatakpan ng isang manipis na belo. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang pumasok si Tita Lorna sa silid. Natigilan ito sa kanyang nakita. Hindi sa ginagawa ni Amara, kundi sa paraan ng paggalaw ng kamay nito, sa bugso ng damdamin na ibinubuhos nito sa papel. Ito ang eksaktong imahe ni Eliza sa tuwing ito'y nagpipinta. Iha, mahinang sabi nito. Napatingala si Amara na tila nagising mula sa isang panaginip. Tiningnan niya ang kanyang iginuhit. Isang babaeng umiiyak sa likod ng belo. Siya iyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Tita Lorna. Ang kaninang pagkamangha ay napalitan ng pag-aalala. Bakit po, Tita? Tanong ni Amara. May isang lalaki sa bayan kanina. Nagsimulang magsalita si Tita Lorna. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Nagmula pa raw sa Manila. Nakakotis at mukhang mayaman. Nagtatanong-tanong siya tungkol sa isang dalagang kararating lang daw dito. Ang ingay ng tagumpay ay wala sa mansyon ng mga Montenegro. Ang naroon lamang ay isang nakabibinging katahimikan, mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Nakatayo si Marco sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak na hindi man lang niya tinitikman. Sa labas, ang mga ilaw ng Manila ay kumikinang, ngunit para sa kanya, ang lahat ay kulay abo. Ang eksena sa simbahan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang pagkabigla sa mukha ng lahat, ang galit sa mukha ni Matilda Valdez at higit sa lahat, ang itsura ng dalagang yon, ang takot at kahihiyan sa mga mata nito bago ito tumakbo. Marco, ano itong kabaliwan na ginawa mo? Ang boses ng kanyang ama, si Don Ricardo Montenegro, ang bumasag sa katahimikan.
Pumasok ito sa opisina, kasunod ang kanyang ina, si Senyora Eleanor, na ang muka ay puno ng pag-aalala. Humarap si Marco sa kanila. Ang muka ay walang emosyon. Ginawa ko po ang dapat gawin. Ipinakita ko sa lahat na hindi pwedeng lokohin ang isang Montenegro. Sa anong halaga, anak? Malumanay ngunit may diin na tanong ng kanyang ina. Ipinahiya mo hindi lang ang pamilya Valdez, kundi pati na rin ang ating pangalan. Ang buong alta sosyedad ay pinag-uusapan tayo. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Matigas na sagot ni Marco. Mas mahalaga sa akin ang katotohanan. Katotohanan? Sarkastikong tanong ng kanyang ama. O paghihiganti? Marco, hindi na ito tungkol sa paghahanap ng totoong pag-ibig. Ito ay tungkol sa isang sugat na hanggang ngayon ay hindi mo pa hinahayaang maghilom. Natigilan si Marco. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Bigla, hindi na ang simbahan ang nasa isip niya. Bumalik siya sa isang lugar na mas malamig, mas maputi. Isang kwarto sa ospital. Naalimpungatan siya sa tunog ng makina at amoy ng antiseptic. Nakahiga siya. Hindi maigalaw ang kanyang mga binti. Kakagaling niya lang sa isang malubhang car accident. Ang kanyang nobya noon, si Isabel, ay nakatayo sa tabi ng kama. Nakatingin sa kanya na parang isang bagay na sira at kailangan ng itapon. Hindi ko kaya, Marco, sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Hindi ko kayang mag-alaga ng isang baldado habang buhay. I have my own dreams. Isabel, pansamantala lang to? Pakiusap niya. Kahit na. Sorry, sabi nito at tumalikod na. Walang luha, walang panghihinayang. Ganoon lang kadali. Iyon ang araw na namatay ang tiwala ni Marco sa pag-ibig. Iyon ang araw na isinumpa niya na hindi na siya muling magpapaloko sa pera o sa pangalan. Kaya niya binuo ang plano, ang pagpapanggap na lumpo, isang tuso at malupit na pagsubok. Hindi niyo naiintindihan, mahinang sabi ni Marco. Bumabalik sa kasalukuyan. Ang hindi namin maintindihan ay kung bakit kailangan mong saktan ang isang inosenteng tao para lang patunayan ang iyong punto. Giit ng kanyang ina. Nakita ko ang babae kanina, Marco. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi iyon mga mata ng isang manloloko. Ang mga salitang iyon ay muling nagpabalik sa alaala ni Amara. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang huling sulyap nito. Ang mga matang basang-basa sa luha, puno ng sakit na hindi maipaliwanag. Inasahan niyang makakita ng galit, ng pagkukunwari, ngunit wala. Tanging purong pighati lang. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang mukha ni Amara ang nakikita niya. Bumangon siya at kinuha ang kanyang cellphone. May isang numero siyang tinawagan. Raul, kailangan ko ng serbisyo mo, sabi niya sa pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. May ipapahanap ako sa'yo. Lahat. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae. Hindi nagtagal. Dumating ang resulta. Isang manipis na brown envelope ang iniabot sa kanya ni Raul kinabukasan. Nag-aalangan pa siyang buksan ito. Huminga siya ng malalim at kinuha ang mga dokumento sa loob. Ang unang pahina ay may isang litrato. Isang 2x2 ID picture ng isang dalaga. Maputla, simple, walang kolorete sa mukha, at may isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Sa ilalim nito ay isang pangalan. Pangalan, Amara D. Reyes. Edad, 22. Estado, Ulila. Habang binabasa ni Marco ang mga sumunod na pahina, unti-unting naninikip ang kanyang dibdib. Nakasulat doon ang buong kwento ng buhay ni Amara. Kung paano ito namatay ang mga magulang sa isang aksidente. Kung paano ito napunta sa poder ng kanyang tiyahin, si Matilda Valdez. Nakasaad sa report na si Amara ay hindi kailanman nakaranas ng maginhawang buhay. Itinuring itong katulong sa sariling pamamahay. Walang social life, walang mga kaibigan.
Ang tanging record niya sa labas ng bahay ay ang pagpunta sa palengke. Binasa niya ang testimonya ng isang dating kapitbahay. Kawang-awang bata yan si Amara. Minsan, naririnig namin na sinisigawan ng tiyahin, pero napakabait na bata. Hindi mo maririnig na magreklamo. Isinara ni Marco ang folder. Isang malamig na pakiramdam ng pagkakasala ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang buong akala niya ay isa siyang matalinong generalista na naglatag ng isang perpektong bitag para sa isang kaaway. Ngayon, napagtanto niya na ang kanyang ginawa ay parang pagdurog sa isang munting paru-paro gamit ang isang maso. Hindi niya inilantad ang isang manloloko. Ang ginawa niya ay ipinahiya sa buong mundo ang isang biktima. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Raul. "Sir Marco, may update po ako." Sabi nito sa kabilang linya. "Ang asset ko po sa terminal ng bus ay may nakitang babae na kamukha ng nasa litrato. Kagabi, sumakay po siya ng bus. Papuntang Paete, Laguna." Paete. Biglang tumayo si Marco. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Wala siyang pakialam kung anong oras na. Wala siyang pakialam sa mga nakabinbing meeting sa kumpanya. Isa lang ang alam niya. Kailangan niyang hanapin si Amara. Kailangan niyang humingi ng tawad. Mabilis ang kanyang pagmamaneho. Bawat kilometrong lumalayo sa Manila ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib, ngunit nagpapabigat naman sa kanyang pagsisisi. Nang makarating siya sa Paete, bumagal ang kanyang takbo. Ang bayan ay payapa, taliwas sa magulong syudad na iniwan niya. Huminto siya sa sentro ng bayan at naglakad-lakad. Napadaan siya sa isang maliit na art shop. Sa gilid ng kalsada, may mga nakadisplay na mga inukit na santo at mga makukulay na taka. Ngunit isang bagay sa loob ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang painting. Hindi ito kalakihan, ngunit tila humihigop ng lahat ng liwanag sa paligid. Ito ay isang larawan ng isang babae. Nakasuot ng pangkasal, ang muka ay natatakpan ng isang manipis na belo. Ang mga kulay na ginamit ay madilim. Kulay abo, asul, at itim. Ngunit ang pinakanakatatak ay ang mga mata sa likod ng belo. Hindi mo makikita ng buo, pero ramdam mo ang emosyon, ramdam mo ang sigaw, ramdam mo ang sakit. Hindi ito gawa ng isang manloloko. Ito ay gawa ng isang taong nasasaktan. Lumapit si Marco sa may-ari ng tindahan. "Magkano ho yan?" tanong niya. Itinuturo ang painting. "Ah, iyan po ba?" sabi ng matandang babae. "Kadarating lang yan kanina. Gawa ng isang bagong saltang dalaga dito. Ang ganda, no? Puno ng damdamin." Hindi na kailangan pang itanong ni Marco kung sino ang gumawa. Alam na alam niya. Sa mga mata ng babae sa painting, nakita niya ang parehong mga matang nakita niya sa simbahan. Alam niyang natagpuan na niya si Amara. Ilang araw na ang lumipas. Unti-unti, natututunan ni Amara ang ritmo ng buhay sa Paete. Sa umaga, tinutulungan niya si Tita Lorna sa maliit nitong art shop. Nag-aayos ng mga paninda at nagpupunas ng alikabok sa mga inukit na kahoy. Sa hapon, umuupo siya sa isang sulok, hawak ang sketchbook ng kanyang ina at sinusubukang ibalik ang mga guhit na matagal nang natutulog sa loob niya. Ang kapayapaan, ito pala ang pakiramdam. Isang bagay na hindi niya kailanman naranasan sa Maynila. Isang hapon, habang inaayos niya ang ilang mga bagong picture frame sa estante, isang tunog mula sa labas ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang tunog na hindi pamilyar sa tahimik na kalsadang iyon. Ang marangyang ugong ng isang mamahaling sasakyan. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isang turista lamang na may dalang malaking pera. Ngunit ilang sandali pa, tumunog ang maliit na kampanilya na nakasabit sa itaas ng pinto ng kanilang tindahan. Tanda na may pumasok na customer. "Magandang hapon po," bati ni Amara. Hindi pa rin lumilingon. Abala pa rin sa kanyang ginagawa. "Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Walang sumagot. Naramdaman niya ang isang kakaibang panlalamig sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon
at ang mundo niya ay muling huminto. Nakatayo sa may pinto, sa gitna ng mga obrang gawa sa kahoy at makukulay na taka, ay ang lalaking sanhi ng kanyang pinakamalalim na bangungot. Nakasuot ito ng simpleng puting polo shirt at itim na pantalon, malayo sa suot nitong tuxedo sa simbahan, ngunit ang tindig ay hindi maipagkakaila. Si Marco Montenegro. Ang mga picture frame na hawak ni Amara ay biglang nadulas sa kanyang mga kamay. Lumikha ito ng malakas na kalabog sa sahig na gawa sa kahoy at ang salamin ng isa ay nabasag. Ngunit hindi niya ininda ang ingay. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Amara. Tinawag siya nito sa tunay niyang pangalan. At sa hindi malamang dahilan, mas lalo siyang nasaktan. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig ngunit mariin niyang tanong. Ang unang emosyon na gumapang sa kanya ay hindi galit, kundi takot. Takot na baka narito ito para muli siyang saktan. Gusto kitang makausap, mahinahon nitong sabi. Dahan-dahang humakbang palapit. Automatikong napaatras si Amara. Wala tayong dapat pag-usapan, mabilis niyang sagot. Umalis ka na. Pakiusap. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa na. Pakinggan mo muna ako, sabi ni Marco. Huminto sa paglapit, na tila nauunawaan ang takot sa kanyang mga mata. Alam kong mali ang ginawa ko. Walang salita ang makakapaglarawan kung gaano kalupit ang ginawa ko sa iyo sa simbahan at wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero huminga ito ng malalim. Pero kailangan mong malaman na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, may nakita akong totoo sa iyo. Ang kabaitan mo, ang pag-aalaga mo. Hindi iyon parte ng pagpapanggap, Amara. Ramdam kong totoo iyon. At iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Ang mga salita ni Marco ay parang isang mainit na patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Isang parte ni Amara ang gustong maniwala. Ngunit ang sakit ng kahihiyan ay mas malakas. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Malamig niyang tugon. Ginawa ko lang ang inutos sa akin. Ngayon, kung tapos ka na, umalis ka na. Tinalikuran niya ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil ayaw niyang makita nito ang mga luhang nagsisimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Lumabas siya ng tindahan gamit ang pinto sa likod at hindi na lumingon pa. Kinabukasan, pilit niyang iwinaksi sa isip ang lahat, ngunit tila ang tadhana ay may ibang plano. Naglalakad siya pauwi mula sa palengke nang mapadaan siya sa talyer ni Mang Lando, ang pinakamatandang mang-uukit sa bayan. May inaayos sa bubong ng maliit nitong bahay at ang taong nasa itaas ng bubong kasama ang matanda. Napawis habang inaabot ang martilyo ay walang iba kundi si Marco Montenegro. Ang mamahalin nitong puting polo ay may mga mantsana ng alikabok at ang buhok nito ay magulo. Natigilan si Amara sa kanyang nakita. Hindi ito ang aroganteng CEO na sumira sa kanyang buhay. Hindi ito ang mayamang tagapagmana na tumingin sa kanya na may pagkamuhi. Ang lalaking nasa bubong ay isang ordinaryong tao. Tinutulungan ang isang matandang nangangailangan. Sa mga sumunod na araw, ganito ang naging eksena. Nakikita niya si Marco sa iba't ibang sulok ng paete. Minsan, nakikita niya itong bumibili ng kape at pandesal at ibinibigay sa mga batang kalye. Minsan, nakikita niya itong nakikipagkwentuhan sa mga mangingisda sa tabi ng lawa. Hindi siya nito nilalapitan, hindi siya nito kinakausap. Ngunit ramdam ni Amara ang kanyang presensya. Tila isa itong anino na laging nasa paligid, tahimik na nagmamasid. Isang gabi, masayang pumasok si Tita Lorna sa kanyang kwarto. Amara, may maganda akong balita, masayang sabi nito. Ang painting mo, iyong babaeng may belo, may bumili. Po? Nagulat na tanong ni Amara. Oo, at hindi mo paniniwalaan kung magkano, sabi ni Tita Lorna at ipinakita nito sa kanya ang isang makapal na sobre.
Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Amara. Sa loob, may isang bungkos ng bagong-bagong 1,000 piso. Mas malaki pa ito sa perang nahawakan niya sa buong buhay niya. Sino raw po ang bumili? Tanong din niya, kahit na may nagsisimula ng mabuo na hinala sa kanyang isip. Hindi nagpakilala, iha. Isang lalaki lang daw na taga Maynila ang nag-utos na bilhin. Ipinahatid lang ang bayad. Sabi ko naman sa'yo, may mahika ang iyong mga kamay. Ngunit hindi saya ang naramdaman ni Amara. Sa halip, isang mainit na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Awa. Iyon ang ibig sabihin ng perang ito. Awa mula sa lalaking sumira sa kanya. Walang imik, kinuha niya ang sobre at mabilis na lumabas ng bahay. Alam niya kung saan hahanapin si Marco. May isang maliit na hotel sa bayan at sigurado siyang doon ito tumutuloy. Tama nga siya. Nakita niya itong naglalakad sa may hardin ng hotel, kausap ang isang staff. Nilapitan niya ito. Ang puso niya ay kumakabog sa galit. Marco! Tawag niya. Lumingon ito, nagulat nang makita siya. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, ibinato ni Amara sa dibdib nito ang makapal na sobre ng pera. Kumalat ang mga salapi sa damuhan na parang mga tuyong dahon. Tumingin si Marco sa pera, pagkatapos ay sa kanya na may pagkalito sa mukha. Tinitigan siya ni Amara ng diretso sa mga mata, ang lahat ng takot na naramdaman niya nitong mga nakaraang araw ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Hindi ko kailangan ng awa mo. Pinulot ni Marco ang bawat piraso ng pera mula sa damuhan. Ang bawat isa ay tila may bigat ng isang bato sa kanyang palad. Hindi siya tumingin kay Amara habang ginagawa niya ito. Nang makolekta niya ang lahat, dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa dalaga. Nananatiling nakatayo roon, ang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa tindi ng emosyon. Inilahad ni Marco ang pera pabalik sa kanya. Hindi yan awa, Amara. Mahinahon niyang sabi. Ang boses ay malinaw sa katahimikan ng gabi. Paghanga yan. Paghanga sa isang artistang kayang magpinta ng emosyon na hindi kayang isigaw ng bibig. Tanggapin mo. Pinaghirapan mo yan. Natigilan si Amara. Ang galit sa kanyang mga mata ay bahagyang napalitan ng pagkalito. Hindi niya kinuha ang pera. Sa halip tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo, papalubog sa dilim. Hindi siya sinundan ni Marco. Alam niyang kailangan ni Amara ng espasyo, ngunit alam din niya na hindi pa tapos ang kanilang usapan. Kinabukasan, alam niya kung saan ito hahanapin. Ikinuwento sa kanya ni Mang Lando na may isang lugar sa tabi ng lawa kung saan madalas mapag-isa ang dalaga. Doon daw ito kumukuha ng inspirasyon para sa kanyang mga iginuguhit. At naroon nga si Amara. Nakaupo sa isang malaking bato sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga. Nakaharap siya sa lawa. Ang tubig ay kalmado at sumasalamin sa asul na langit. Sa kanyang kandungan ay ang sketchbook ng kanyang ina. Dahan-dahang lumapit si Marco. Pinilit niyang gawing magaan ang kanyang mga yabag para hindi ito magulat. Nang nasa likuran na siya nito, huminto siya. Maganda rito, mahina niyang sabi. Sapat lang para marinig nito. Hindi lumingon si Amara, ngunit natigilan ito sa pagguhit. Anong kailangan mo? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Ang totoo, hindi ko rin alam. Pag-amin ni Marco, umupo sa damuhan. Ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Siguro, gusto ko lang ipaliwanag kung bakit. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon. May pag-aalinlangan sa mga mata nito. Bakit ano? Bakit mo ako ipinahiya? Bakit mo ako sinundan dito? Hindi, sabi ni Marco, umiling. Bakit ko ginawa ang lahat ng yon? Ang pagpapanggap, ang wheelchair. Ito ang sandali. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila lalong bumigat. Naghahanda ng kumawala. Bago ang lahat, nagsimula siya. Ang tingin ay nasa malawak na lawa. Noong sinabi kong paghanga ang dahilan kung bakit ko binili ang painting mo,
Totoo yon. Dahil sa likod ng belo sa painting na yon, may nakita akong sakit na pamilyar sa akin. Nakinig lang si Amara. Ang kanyang lapis ay nakapatong sa ibabaw ng papel. Huminga ng malalim si Marco. 3 taon na ang nakakaraan na aksidente ako. Isang malubhang car accident. Ang mga doktor, hindi sila sigurado kung makakalakad pa akong muli. Sa loob ng ilang buwan, ang wheelchair na yon. Totoo yon. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin sa pagitan nila. Ang dating tensyon ay napalitan ng isang nag-aabang na katahimikan. May nobya ako noon. Si Isabel. Akala ko, siya na ang pakakasalan ko. Pero isang araw sa ospital, habang nakahiga ako at hindi maigalaw ang mga binti ko, sinabi niya sa akin na hindi niya kayang mag-alaga ng isang baldado habang buhay. Iniwan niya ako roon. Ganoon lang kadali. Naramdaman ni Marco ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang alaala ng pagtataksil na yon. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Nakalakad akong muli pagkatapos ng mahabang therapy. Ngunit may isang parte sa akin na hindi na muling nakatayo. Ang tiwala ko. Simula noon, lahat ng babaeng lumalapit sa akin, iisa lang ang nakikita ko sa kanilang mga mata. Interes sa pangalan ko, sa kumpanya, sa pera. Wala nang tumingin sa akin bilang si Marco lang. Itinuon niya ang kanyang paningin sa malayo, na tila ayaw salubungin ang tingin ni Amara. Kaya binuo ko ang plano, itong masakit at malupit na pagsubok. Gusto kong makahanap ng isang taong hindi titingin sa wheelchair, kundi sa taong nakaupo roon. At dumating ka. Kahit na alam kong kasama ka sa isang masalimuot na plano, nakita ko ang kabaitan mo. At imbes na itigil ang kahibangan, itinuloy ko pa. Gusto kong makita kung mananaig ang kabutihan sa puso mo. Tiningnan niya si Amra, at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita nito ang lahat ng sakit at pagsisisi sa kanyang mga mata. Sinubok kita sa pinakamasamang paraan, Amara, dahil nasaktan ako sa paraang ayokong maranasan ninuman. Nakatitig lang sa kanya si Amara. Ang kaninang matigas na ekspresyon sa mukha nito ay unti-unting lumambot. Ang galit na nakita niya sa hardin kagabi ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi pa niya nakikita mula rito kailanman. Napayuko ito at tiningnan ang sariling iginuguhit sa sketchbook. Isang ibon na may sirang pakpak, pilit na lumilipad. Hinaplos nito ang papel gamit ang kanyang daliri. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, iminulat niyang muli ang kanyang mga mata at tumingin kay Marco. Hindi na ito tingin ng galit, kundi tingin ng pagkaunawa. Isang tingin na tila nakikita hindi ang CEO, hindi ang lalaking nagpahiya sa kanya, kundi ang kaluluwang nasa likod ng mga iyon. Isang mahinang tinig. Halos isang bulong lang na tinangay ng hangin mula sa lawa ang namutawi sa kanyang mga labi. Pareho lang pala tayong takot masaktan. Walang nagsalita pagkatapos noon. Tanging ang mahinang tunog lamang ng alon mula sa lawa at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Ang araw ay unti-unti nang bumababa. Nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ngunit sa katahimikang iyon, sa pagitan ng dalawang taong sinaktan ng mundo sa magkaibang paraan, isang manipis na sinulid ng pag-unawa ang nabuo. Hindi pa ito pagpapatawad, hindi pa ito pag-ibig, ngunit ito ay isang simula. Ang katahimikan sa pagitan nila pagkatapos ng pag-uusap sa tabi ng lawa ay naiiba na. Hindi na ito ang katahimikang puno ng tensyon at galit. Ito ay isang katahimikang may espasyo para sa paghinga, para sa pag-iisip. Hindi na sinubukan ni Amara na iwasan si Marco. At hindi na rin ito basta na lang sumusulpot. Minsan, sa umaga, mag-iiwan ito ng mainit na pandesal sa labas ng pinto nila ni Tita Lorna. Minsan, sa hapon makikita niya itong nakaupo sa di kalayuan,
Tahimik na nagbabasa ng libro habang siya ay nagdo-drawing. Walang pilitan, walang inaasahan. Isang araw, nilapitan siya nito. Amara, sabi nito, may gusto sana akong ipakita sa'yo, kung okay lang. Nag-alinlangan siya, ngunit may sinseridad sa mga mata nito na mahirap tanggihan. Saan? Sa Maynila. Ang salitang Maynila ay nagdulot ng panlalamig sa kanyang sikmura. Iyon ang lugar ng kanyang kahihiyan, ngunit idinugtong ni Marco. Sa National Museum of Fine Arts. Naisip ko lang, baka gusto mong makita ang mga obra ng mga maestro. Ang alok ay hindi isang paanyaya para sa isang magarbong date. Ito ay isang paanyaya para sa isang artist. At iyon ang nag-udyok sa kanya na pumayag. Ang biyahe pabalik sa syudad ay puno ng kaba para kay Amara. Ngunit sa sandaling tumapak sila sa loob ng malawak at tahimik na gusali ng museo, ang lahat ng takot niya ay napalitan ng pagkamangha. Napapaligiran siya ng mga obra ni Luna, Hidalgo at Amorsolo. Ang bawat painting ay tila may sariling kaluluwa, sariling kwento. Tingnan mo to, bulong ni Marco. Itinuturo ang spolyarium ni Juan Luna. Hindi lang basta pagpipinta yan. Ramdam mo ang bigat, ang galit, ang paghihirap. Ganyan dapat ang sining, may sinasabi. Habang naglalakad sila, lalong humanga si Amara. Hindi lang basta mayaman si Marco, may alam siya. May pakiramdam siya para sa sining. Nakikita niya ang detalye sa bawat brushstroke, nauunawaan niya ang kwento sa likod ng bawat kulay. Sa unang pagkakataon, nakahanap si Amara ng isang taong nakakaintindi sa lengguwaheng matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Ikaw? Tanong ni Marco habang pauwi na sila. Ano ang pangarap mo para sa sining mo? Simple lang, mahina niyang sagot. Gusto ko lang makalikha ng isang bagay na makakapagparamdam sa ibang tao na hindi sila nag-iisa sa kanilang nararamdaman. Katulad ng naramdaman ko kanina habang tinitingnan ng mga painting. Ngumiti si Marco, isang totoong nangiti na umabot sa kanyang mga mata. Magagawa mo yan, Amara. Naniniwala ako. Pagbalik nila sa Paete, pagod ngunit masaya si Amara. Ngunit may isa pang sorpresa si Marco. May isa pa akong gustong ipakita sa'yo, sabi nito. At iginiya siya nito sa hardin sa likod ng bahay ni Tita Lorna. At doon, nakatayo ito. Isang maliit na kubo na gawa sa kahoy at salamin. Mukha itong bago. Pumasok sila sa loob. Napasinghap si Amara. Sa loob ay isang kompletong art studio. May isang malaking easel sa gitna. Isang estanteng puno ng mga canvas na may iba't ibang sukat. Isang kahon ng pinakamagagandang klase ng oil paints at watercolors. Kumpleto rin sa iba't ibang klase ng brush. Ang buong isang pader ay gawa sa salamin na nagbibigay ng perpektong natural na liwanag. Para saan to? Halos pabulong niyang tanong, hindi makapaniwala. Para sa'yo, sagot ni Marco. Ang isang artista ay nangangailangan ng sarili niyang espasyo para makalikha. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga mata. Walang sino man ang naniwala sa kanya ng ganito. Walang sino man ang nagbigay halaga sa kanyang talento. Ang regalong ito ay hindi lang isang studio. Ito ay isang patunay na may isang taong nakikita siya. Ang totoong siya. Lumipas ang mga araw. Ang studio ay naging kanyang kanlungan. Doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang emosyon. At sa bawat araw na yon, laging naroon si Marco. Minsan, nagdadala ito ng merienda. Minsan, uupo lang ito sa isang sulok at manonood habang siya ay nagpipinta. Isang hapon, habang abala si Amara sa pagpipinta ng isang tanawin ng lawa, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong ng studio ay lumikha ng isang payapang himig. Napatingin siya kay Marco na nakaupo sa may bintana. Nakatingin din ito sa kanya. Ngunit ang tingin nito ay iba.
Ang kaninang paghanga sa kanyang ginagawa ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas personal. Alam mo, sabi nito, ang boses ay mas malambing kaysa sa tunog ng ulan. Sa tuwing pinapanood kitang magpinta, doon kita pinaka nakikita ng buo. Walang takot, walang alinlangan. Tanging ikaw at ang sining mo, napakaganda. Naramdaman ni Amara ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, isang pintig na tila sumasabay sa ritmo ng kanyang mga brushstroke. Dahan-dahang tumayo si Marco at lumapit sa kanya. Tumigil ito sa kanyang harapan. Ang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga mata. Dahan-dahan nitong inangat ang isang kamay at hinaplos ang isang takas na hibla ng buhok mula sa kanyang mukha. Ang pagitan nila ay unti-unting nawala. Ang amoy ng pintura at ng basang lupa ay tila naglaho. Ang tanging naroon ay ang init ng kanyang palad sa pisngi ni Amara at ang titig na nangungusap ng mga damdaming hindi na kayang itago. Ibinaba ni Marco ang kanyang tingin sa mga labi ni Amara at pagkatapos, dahan-dahan, marahan, hinalikan siya nito. Hindi ito isang halik ng pagsinta o pagnanasa. Ito ay isang halik na puno ng pag-iingat, ng respeto. Isang halik na nagsasabing, nakikita kita. Isang halik na tinugon ni Amara, hindi dahil sa utos o takot, kundi dahil sa sarili niyang kagustuhan. Ang unang totoong halik ng kanyang buhay. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakangiti silang pareho. Isang ngiti ng pag-asa ng kasiyahan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, narito ang liwanag. Ngunit sa kalagitnaan ng matamis na sandaling iyon, isang matinis na tunog ang bumasag sa kanilang katahimikan. Ang tunog ng kanyang cellphone na nagri-ring. Nag-aalangan, kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Isang malamig at pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na nagpabalik sa lahat ng kanyang bangungot. Akala mo ba? Tapos na tayo, Amara? Ang boses sa kabilang linya ay parang isang balde ng nagyeyelong tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Amara. Ang init na dala ng halik ni Marco ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na panlalamig ng takot. Tia Matilda. Anong kailangan nyo? Nanginginig niyang tanong. Habang pilit na pinapakita kay Marco na normal lang ang lahat, ngunit nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng binata. Simple lang, Amara. Kailangan nating mag-usap. Ikaw at ako. Mariin nitong sabi. Sa plaza, sa tapat ng simbahan, 1 oras mula ngayon. At wag na wag mong sasabihin dyan sa kasama mo. Dahil kung hindi ka darating ng mag-isa, sisiguraduhin kong malalaman niya ang lahat ng sikreto mo at ng ina mo. Click! Ibinaba nito ang tawag. Sino yon? Tanong ni Marco. Lumapit sa kanya. Wala. Mabilis niyang sagot. Pilit nang ngumingiti. Wrong number lang. Medyo masungit. Itinago niya ang nanginginig na mga kamay sa kanyang likuran. Marco, kailangan ko na palang umuwi. May ipinapabili pa pala sa akin si Tita Lorna. Hindi pa man nakakasagot si Marco, mabilis na siyang tumalikod. Salamat sa lahat. Mag-ingat ka. Tumakbo siya palayo sa studio, palayo sa lalaking nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Bawat hakbang palayo rito ay parang isang saksak sa kanyang puso. Pagdating niya sa plaza, naroon na sila. Nakaupo sa isang bench na tila mga reyna na naghihintay sa kanilang alipin. Si Tia Matilda, ang mukha ay kasing tigas ng bato. At si Cassandra, abala sa pagtingin sa kanyang cellphone na tila naiinip. Mabuti naman at dumating ka. Bungad ni Matilda, hindi man lang tumitingin sa kanya. Ano po ang kailangan nyo? Patahimikin nyo na po ako. Pakiusap ni Amara. Patahimikin? Tumawa ng mapakla si Matilda. Hindi pa tayo tapos, Amara. Sa katunayan, nagsisimula pa lang tayo. Tumayo ito
at humarap sa kanya. Nakita ko kayo ng Montenegro na yan. Mukhang tinutuo mo na ang pagpapanggap mo. Mukhang nahuhulog na sayo ang isda. Wala po kayong pakialam doon. Matapang na sagot ni Amara. Isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Wala kang karapatang sagutin ako ng ganyan, sigaw ni Matilda. Huwag mong kalimutan, ako ang bumuhay sa'yo. Tiya, tama na. Saway ni Cassie, na tila nahihiya sa eksena. Huwag kang makialam dito, Cassandra. Bulyaw ni Matilda sa sariling anak, bago muling humarap kay Amara. Gusto mong malaman kung bakit ako narito? Dahil may utang ka pa sa amin. Utang na mas malaki pa sa inaakala mo. May kinuha si Matilda mula sa kanyang bag. Isang folder na lumana. Ibinato niya ito sa paanan ni Amara. Basahin mo? Nanginginig na pinulot ito ni Amara at binuksan. Sa loob, may mga dokumento, mga kopya ng bank statement, isang kasulatan. Lahat ay may pangalan ng kanyang ina, si Elisa Reyes. Ang bahay na tinitirhan natin, nagsimulang magpaliwanag si Matilda. Ang boses ay puno ng lason. Ang lahat ng yan, dapat sa ina mo. Ang mana, mula sa lolo mo. Pero bago siya namatay, nabaon siya sa utang. Ninakaw niya ang pera ng kumpanya ng tatay. At ako ang mabait na kapatid na sumalo sa lahat. Ako ang nagbayad ng mga utang niya para hindi madungisan ang pangalan ng pamilya. Kaya ang lahat ng ari-arian ay napunta sa akin bilang kabayaran. Hindi makapaniwala si Amara sa kanyang naririnig. Hindi totoo yan. Hindi magnanakaw ang nanay ko. Oh, talaga? Sarkastikong sabi ni Matilda. Nandyan ang mga papeles, Amara. At madali lang para sa akin na ipakalat yan. Sa isang iglap, ang alaala ng iyong santa-santitang ina ay magiging alaala ng isang magnanakaw. Gumuho ang mundo ni Amara. Ang nag-iisang bagay na malinis at puro sa kanyang buhay, ang alaala ng kanyang ina, ay ngayon binabahira ng kasinungalingan. Alam niyang hindi totoo ang mga yon. Ngunit alam din niya kung gaano kalupit si Matilda. Gagawin nito ang lahat. Ano po ang gusto niyo? Tanongin niya. Ang boses ay basag na. Ngumisi si Matilda. Isang nangiting tagumpay. Simple lang. Kailangan ko ng pera. 1,000,000. At alam kong madali mo yang makukuha mula sa Montenegro na yan. Hihingin mo ang perang yan sa kanya. Ibibigay mo sa akin. At pagkatapos, lalayuan mo siya. Maglalaho ka na parang bula. Babalik ka sa dati mong buhay. Isang basura. Parang sinaksak ng paulit-ulit si Amara. Iwanan si Marco? Pagkatapos ng lahat? Ngunit pagkatapos, tiningnan niya ang mga pekeng dokumento. Ang pangalan ng kanyang ina at ang mukha ni Marco sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang madamay si Marco sa dumi ng kanyang pamilya. Hindi niya hahayaang madungisan ang pangalan ng kanyang ina. Walang pag-aalinlangan. Tumango siya. Sige po, gagawin ko. Bumalik siya sa studio na tila isang kaluluwang naglalakad. Naabutan niya si Marco doon. May hawak na isang maliit na passbook. Amara, andyan ka na pala. Masaya nitong bati. Tingnan mo, nagbukas ako ng account para sa'yo. Para sa mga materyales mo, para sa una mong solo exhibit. Inilagay ko na rin ang bayad para sa painting mo. Pwede kang mag-withdraw kahit kailan mo gusto. Ang kabaitan ni Marco sa sandaling iyon ay isang punyal na lalong bumaon sa puso ni Amara. Ito na ang pagkakataon. Kailangan na niyang tapusin ito. Kinuha niya ang passbook. Hindi siya tumingin sa mga mata ni Marco. Salamat, malamig niyang sabi. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Marco. Napansin ang pagbabago sa kanya. Huminga ng malalim si Amara at isinuot ang maskara ng kasinungalingan na minsan na niyang isinuot. Tumingala siya at tiningnan si Marco. Ang mga mata ay walang emosyon. Akala mo ba talaga may gusto ako sa'yo? Sabi niya, ang bawat salita ay parang laso na lumalabas sa kanyang bibig.
Marco, nagkamali ka ng akala. Pareho lang ako sa kanila. Pareho lang ako kay Isabel. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Marco. Ang sakit. Ginawa ko lang ang dapat gawin para mabuhay. Patuloy niya. At ngayon, nakuha ko na ang kailangan ko. Salamat sa pera. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Umiling si Marco. Ang boses ay puno ng pagkalito. Ang halik kanina. Isang pagkakamali lang yon. Putol niya. Isang kahinaan. Tapos na tayo, Marco. Tinalikuran niya ito at naglakad papalayo. Dala ang passbook na parang isang mabigat na bato. Bawat hakbang ay isang pagpipigil sa mga luhang gusto nang bumuhos. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa bangko. Kinuha niya ang lahat ng laman ng account. Isinilid niya ito sa isang bag. Pagkatapos, dumiretso siya sa terminal. Ibinigay niya ang bag ng pera sa isang lalaking utusan ni Matilda. Sumakay siya sa unang bus na paalis. Kahit saan, basta palayo. Habang umaandar ang bus, tumingin siya sa labas ng bintana. At doon, sa di kalayuan, nakita niya si Marco. Nakatayo, nakatingin sa bus na sinasakyan niya. Ang mukha ay larawan ng isang taong sinira ang mundo. Napapikit si Amara at hinayaan na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na dumaloy ng walang tigil. Naiwan si Marco na nakatayo roon, hindi makagalaw. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong iniwan siya ni Isabel. Dahil sa pagkakataong ito, umasa siya, naniwala siya. Nang paalis na sana siya, may napansin siyang isang piraso ng papel sa lupa, sa lugar kung saan dumaan si Amara kanina. Marahil ay nahulog mula sa dala nitong gamit. Pinulot niya ito. Ito ay isang pahina mula sa isang sketchbook. Isang mabilis na sketch ng kanyang mukha habang siya ay nakangiti. Isang sketch na puno ng buhay at pagmamahal. At sa gilid ng papel, malapit sa kanyang mata, may isang maliit na tuyong mantsa. Isang marka ng isang luhang pumatak. Tiningnan niya ang sketch. Tiningnan niya ang papalayong bus. Ang mga salitang sinabi ni Amara ay nagsasalungatan sa larawang hawak niya. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanya. Pakiramdam na may mali. May napakalaking mali. Hindi totoo to. Ang sketch. Isang piraso ng papel. Ngunit sa mga kamay ni Marco, ito ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Nakaupo siya sa loob ng kanyang kotse sa parehong lugar kung saan niya huling natanaw ang papalayong bus. Ang makina ay matagal nang patay. Ang hangin sa loob ay tila hindi na gumagalaw. Ang mga salita ni Amara ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang malupit na koro. Pareho lang ako sa kanila. Ginawa ko lang ang dapat gawin para mabuhay. Salamat sa pera. Ang bawat salita ay isang punyal. Ngunit ang sketch na hawak niya, ito ay isang kalasag, isang hindi maipaliwanag na kontradiksyon. Ang larawan sa papel ay hindi iginuhit ng isang manloloko. Ang ngiti sa kanyang muka ay iginuhit ng isang taong nakakita ng higit pa sa isang CEO. At ang tuyong marka ng luha, hindi iyon gawa ng kasakiman. Iyon ay gawa ng pighati. Hindi magkatugma. Tumanggi ang buong pagkatao ni Marco na maniwala. Maaring naloko siya noon ni Isabel, ngunit iba ang naramdaman niya kay Amara. Ang koneksyon nila sa sining, ang pag-uusap nila sa tabi ng lawa, ang halik sa loob ng studio, imposible. Imposibleng lahat ng yon ay isang pagpapanggap. Bumangon ang isang damdamin sa loob niya, mas malakas kaysa sa sakit, determinasyon. Hindi siya susuko, hindi sa ganitong paraan. Muli niyang pinaandar ang kotse, ngunit hindi pabalik sa Maynila. Nagmaneho siya pabalik sa bahay ni Tita Lorna. Naabutan niya ang matanda sa labas, nagdidilig ng mga halaman, ang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala. Iho, anong nangyari? Bungad nito. Bigla na lang umalis si Amara, ni hindi nagpaalam ng maayos, may iniwan lang na sulat ng pasasalamat.
Tita Lorna, seryosong sabi ni Marco. May iba pa po ba siyang sinabi? Kahit ano. Umiling si Tita Lorna, ang mga mata ay may bahid ng luha. Wala iho, ngunit may kutob ako. May dilim sa pamilyang pinanggalingan ng batang iyon. Bago siya umalis, nakita ko siyang may kausap sa plaza. Ang tiyahin niya. Pagbalik niya, iba na siya. Parang patay ang mga mata. Ang mga salita ni Tita Lorna ang nagkumpirma sa hinala ni Marco. Hindi ito desisyon ni Amara. May pumilit sa kanya. May naiwan pa po ba siyang gamit? Tanong ni Marco. O kahit anong gamit ng nanay niya. Nag-isip sandali si Tita Lorna. Meron. Ang maliit na baul. Hindi niya naisama sa pagmamadali. Ipinasok siya ni Tita Lorna sa loob at iniabot sa kanya ang maliit na baul na gawa sa kahoy. Ang parehong baul na pinagkuhanan ni Amara ng sulat ng kanyang ina. Nang umalis si Eliza, malungkot na kwento ni Tita Lorna. Sinabi niya sa akin na kung ano man ang mangyari, itago ko ito para kay Amara. Baka sakaling kailanganin niya balang araw. Dinala ni Marco ang baul pabalik sa Maynila. Sa katahimikan ng kanyang opisina, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, bukod sa ilang lumang litrato, ay may isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Isang diary. Isang maliit na kwadernong nababalot sa itim na katad. Ang mga pahina ay naninilaw na. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ito ang sulat kamay ng ina ni Amara, si Eliza. Nagsimula siyang magbasa. Sa bawat pahina, tila naririnig ni Marco ang boses ni Eliza. Isang boses na puno ng pangarap, ng pag-ibig sa sining, at ng malaking pagmamahal para sa kanyang nag-iisang anak. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, nagbabago ang tono. Napapalitan ito ng lungkot, ng takot. At doon, isinulat ni Eliza ang lahat. Ang katotohanan. Hindi siya ang nagnakaw. Ang kanyang kapatid, si Matilda, ang nalulong sa sugal at nabaon sa utang. Si Matilda ang gumawa ng paraan para palabasin na si Eliza ang may kasalanan gamit ang pekeng dokumento na ginawa ng isang abogadong kasabwat nito. Sinulat ni Eliza kung paano siya tinakot, kung paano siya pinagbantaan na idadamay ang anak niya. Kaya para sa kaligtasan ni Amara, pumayag siyang ilipat ang lahat ng mana sa pangalan ni Matilda. Ang huling isinulat sa diary ay mapait at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, aking Amara. Iniwan kita sa mga kamay ng isang halimaw para lang iligtas ka. Ngunit ngayon, natatakot ako na baka mas malala pa ang kulungang ipinasok ko sa'yo. Balang araw, sana malaman mo ang totoo. At sana, maging mas matapang ka kaysa sa iyong ina. Isinara ni Marco ang diary. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Galit para kay Matilda at isang napakalalim na paghanga at pagmamahal para kay Amara. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pag-alis ni Amara ay hindi pagtataksil. Ito ay isang sakripisyo. Inulit niya ang ginawa ng kanyang ina, ang isuko ang sariling kaligayahan para protektahan ang isang bagay na mas mahalaga sa kanya. Noon, ang kaligtasan ng isang sanggol. Ngayon, ang dangal ng alaala ng isang ina. Sa gitna ng kanyang mga iniisip, tumunog ang kanyang cellphone. Ang pribado niyang investigador, si Raul. Sir Marco, may resulta na po ang pinapagawa niyo. Sabi nito. Positive po. May malaking cash deposit na pumasok sa account ni Matilda Valdez kaninang umaga lang. Eksaktong 1 million pesos. At may isa pa, sir, ang bahay at lupa na nakapangalan sa kanya ay kasalukuyang nakalista for sale sa isang real estate agent. Mukhang nagmamadali silang makaalis. Ang huling piraso ng puzzle ay nalagay na sa lugar. Raul, may isa pa akong ipapahanap. Utos ni Marco. Alamin mo kung nasaan ngayon si Amara Reyes
At alamin mo kung may mga paparating na art exhibit sa mga susunod na araw. Copy, sir. Naupo si Marco sa kanyang upuan. Tinitingnan ng skyline ng Maynila. Hindi na siya litong-lito. Malinaw na ang lahat. Alam niyang hindi titigil si Amara sa pagpipinta. Iyon ang kanyang buhay at ang exhibit na dapat sana ay para sa kanilang dalawa. Alam niyang itutuloy pa rin ito ni Amara. Hindi bilang isang selebrasyon, kundi bilang isang paalam. Isang huling pagbuhos ng kanyang kaluluwa bago siya tuluyang maglaho. At doon ang magiging entablado ng lahat. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Si Raul. Sir, nahanap ko na po. May isang maliit na gallery sa Quezon City. May gaganaping solo exhibit doon sa Sabado ng gabi. Ang pangalan ng exhibit? Paglaya. Ang artist po, si Amara Reyes. Tumayo si Marco. Ang galit sa kanyang puso ay naging isang malamig at matalas na determinasyon. Tumingin siya sa diary ni Elisa sa ibabaw ng kanyang mesa. Hindi, sabi niya sa kanyang isipan. Hindi magiging katulad mo si Amara, Elisa. Hindi na siya magiging biktima. Titiyakin ko yan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isa pang numero, ang pinuno ng kanyang legal at security team. Maghanda kayo. Pupunta tayo sa isang art exhibit. Ang gallery ay maliit lamang, ngunit puno ito ng mga tao. Mga kritiko, mga mahilig sa sining, at mga ordinaryong taong naakit sa pamagat ng exhibit. Paglaya. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Amara sa tabi ng kanyang pinakamalaking obra. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang buhok ay nakapusod lang. Ngunit sa gabing iyon, may kakaiba sa kanya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang tahimik na katatagan. Ito na ang kanyang huling gabi. Pagkatapos nito, maglalaho na siya, tulad ng ipinangako niya. Ngunit bago iyon, sa pamamagitan ng kanyang sining, isisigaw niya ang kanyang kwento. Ang mga pader ng gallery ay naging mga pahina ng kanyang buhay. Ang unang painting ay madilim, nagpapakita ng isang batang babae sa isang sulok na papaligiran ng mga anino. Sumunod ang isang serye ng mga larawang nagpapakita ng pagpapanggap, mga maskara, mga manika, isang babaeng may belo. Pagkatapos, unti-unting nagkaroon ng kulay ang mga painting, isang maliit na bahay sa tabi ng lawa, ang amoy ng inukit na kahoy, isang lalaking nakangiti, at sa gitna ng lahat, ang pinakamalaking painting, ang centerpiece ng exhibit. Ang pamagat, Paglaya. Ito ay isang self-portrait. Ngunit hindi lang isa. Dalawang imahe ni Amara ang magkatabi. Sa kaliwa, siya ay nakasuot ng traje de boda, umiiyak sa likod ng belo. Ang mga kamay ay nakagapos sa mga tinik. Sa kanan, siya ay nakasuot ng simpleng damit. Ang buhok ay hinahangin. Hawak ang isang paintbrush na siyang pumuputol sa mga kadenang gumagapos sa kanyang sarili. Sa kaliwa, ang background ay ang pagsikat ng araw sa lawa ng paete. Impressive. Nagawa mo ngang maging isang tunay na artist. Pamangkin. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Napalingon siya. Papalapit sa kanya na may ngisi sa mga labi. Si Tia Matilda, kasama si Cassandra, na abala sa pag-scan sa mga mayayamang bisita. Nandito lang kami para kunin ang huling bayad, sabi ni Matilda. Iniabot ang isang maliit na sobre. Ang kontrata, pinipirmahan mo na isinasalin mo na sa amin ng buo ang lahat ng karapatan sa bahay na yan. Pagkatapos, malaya ka nang maglaho. Nanlamig si Amara. Ito na, ang huling pako sa kanyang kabaong. Pero bago yan, dagdag ni Matilda, tumatawa ng mahina. Kailangan kong sabihin, ang galing mong umarte, lalo na dito. Itinuro nito ang painting ng lalaking nakangiti, ang sketch ni Marco. Sayang lang, at kailangan mong iwan ang gintong nahukay mo.
Hindi na sumagot si Amara. Handa na siyang kunin ang ballpen. Handa na siyang isuko ang lahat. Ngunit isang malakas at pamilyar na boses ang pumuno sa buong gallery na nagpatigil sa lahat. Sa tingin ko, may mas mahalaga pa siyang dapat pirmahan. Lumingon ang lahat kasama si Amara at isang natigilang Matilda. Sa may entrance ng gallery, nakatayo si Marco Montenegro. Hindi siya nag-iisa. Nasa likod niya ang ilang mga lalaking nakaunipormeng pulis at 2 abogadong nakasuot ng itim na suit. Ang nangiti sa mukha ni Matilda ay naglaho. Napalitan ito ng pagkasindak. "Marco," bulong ni Amara. Ang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Naglakad si Marco palapit sa kanila. Ang mga mata ay nakatuon lamang kay Matilda. Hindi niya pinansin si Amara, ngunit ramdam ng dalaga ang bawat hakbang nito. "Magandang gabi, Mrs. Valdez." Bati ni Marco. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Mukhang nagkakasiyahan kayo." "Anong ginagawa mo rito?" Nauutal na tanong ni Matilda. "Narito ako para sa sining," sagot ni Marco. Pagkatapos ay lumingon sa malaking screen na nakasabit sa isang pader ng gallery. At para magbahagi ng isang kwento ng kasakiman at panloloko. Nag-signal si Marco sa isa sa kanyang mga tauhan. Ang screen, na kanina ay nagpapakita ng mga larawan ng painting, ay biglang nag-iba. Lumitaw dito ang isang scan ng isang pahina mula sa isang lumang diary. "Pamilyar ba sa inyo ang sulat kamay na ito?" Tanong ni Marco sa lahat. Ito ay sulat kamay ni Elisa Reyes, ang yumaong kapatid ni Matilda Valdes. Nanlaki ang mga mata ni Matilda. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarangan na siya ng mga pulis. Isa-isang ipinakita ni Marco ang mga pahina ng diary sa screen. Binabasa ng malakas ang mga mahahalagang bahagi. Ang kwento ng pagkalulong sa sugal ni Matilda, ang paggawa ng mga pekeng dokumento, ang pananakot kay Elisa. Pagkatapos, ipinakita niya ang mga bank statement, ang malaking deposito sa account ni Matilda, eksakto sa araw na umalis si Amara sa Paete. Ang exhibit na ito ay pinamagatang paglaya. Sabi ni Marco, ang boses ay dumadagundong. At sa gabing ito, magkakaroon ng tunay na paglaya. Humarap ang mga pulis kay Matilda. "Matilda Valdez, inaaresto ka namin para sa kasong estafa, falsification of public documents, at grave coercion." "Hindi! Kasinungalingan lahat yan. Gawa-gawa niyo lang yan." Nagwawalang sigaw ni Matilda habang pinoposas. "Cassandra Valdez," sabi naman ng isang abogado, "dahil sa iyong partisipasyon, nahaharap ka rin sa kaso." Nabitawan ni Cassie ang kanyang mamahaling cellphone at napaiyak. Ang buong gallery ay napuno ng bulungan at mga flash ng kamera mula sa mga reporter na naroon na pala. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Amara, hindi makagalaw. Pinapanood niya ang pagguho ng mundo ng mga taong nagpahirap sa kanya sa buong buhay niya. Nang mailabas na sila ng gallery, ang lahat ng mata ay napunta kay Amara at Marco. Dahan-dahang lumapit si Marco sa kanya hanggang sa magkaharap na sila. Ang galit sa mga mata nito kanina ay nawala na. Ang natira na lang ay isang emosyon na hindi pa niya nakikita noon. Isang halo ng pagsisisi, paghanga, at isang napakalalim na pagmamahal. Tiningnan ni Marco ang kanyang obra maestra, ang paglaya. "Ito ang pinakamagandang painting na nakita ko sa buong buhay ko," sabi nito. Ang boses ay mahina na, para lang sa pandinig ni Amara. Pagkatapos, tumingin ito sa kanyang mga mata. "Ngayon, malaya ka na, Amara. Pwede mo nang ipinta ang sarili mong kinabukasan." POV, Amara. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin na dumadampi sa aking pisngi ay hindi na hangin ng takot o pagtakas. Ito ay hangin ng Paete. Amoy ng lawa, ng lupa, at ng bagong barnis na kahoy. Nakatayo ako sa veranda ng isang bahay na pamilyar ngunit bago. Ito ang bahay ng aking ina.
Ang bahay na ipinagkait sa akin, ngunit ngayon ay naibalik na. Pagkatapos ng mga kaso at paglilitis, ibinalik sa akin ng batas kung ano ang nararapat. Ngunit hindi na ito ang madilim na bahay na kinalakihan ko sa ilalim ni Tia Matilda. Ito ngayon ay puno ng liwanag at kulay. Mula sa aking kinatatayuan, naririnig ko ang tawanan. Hindi ito tawanan mula sa telebisyon o sa mga bisita. Ito ay tawanan ng mga bata. Sa malawak na sala sa ibaba, na dati ay puno ng mga bawal na gamit, ngayon ay may mga maliliit na easel at mga lamesang puno ng papel at krayola. Ate Amara, tingnan mo po ang ginawa ko. Napangiti ako. Isang batang babae na nagngangalang Maya ang tumatakbo papalapit sa akin. Buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang iginuhit. Isang bahaghari sa ibabaw ng isang bundok. Napakaganda naman yan, Maya, sabi ko. Ginugulo ng bahagya ang kanyang buhok. Ang galing-galing mo na. Ito ang bahay sining ni Elisa. Isang pangarap na binuo namin ni Marco. Isang libreng art center para sa mga bata ng paete na gustong matutong gumuhit at magpinta. Isang lugar kung saan ang sining ay hindi luho, kundi isang paraan para mangarap. POV. Marco. Pinanood ko siya mula sa di kalayuan habang kausap niya ang bata. Ang Amara na nakikita ko ngayon ay malayong-malayo na sa babaeng una kong nakilala sa ilalim ng isang kasinungalingan. Wala na ang anino ng takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pag-aalinlangan sa kanyang mga ngiti. Ang babaeng nasa harapan ko ngayon ay isang obra maestra. Isang painting na dumaan sa madilim na kulay ng pighati. Ngunit ngayon ay nangingibabaw ang matingkad na kulay ng pag-asa at pagmamahal. Pagkatapos ng gabi sa gallery, marami kaming pinagdaanan, maraming mahahabang pag-uusap, maraming luhang ibinuhos, luha ng pagsisisi mula sa akin, luha ng pagpapatawad mula sa kanya. Hindi naging madali. Ang mga sugat ay malalim, ngunit unti-unti, hinilom namin ang isa't isa. Sir Marco, handa na po ang lahat, sabi ng isa sa mga staff ng foundation na itinayo ko para suportahan ang bahay sining. Ngumiti ako at tumango. Salamat. Ngayon ang formal na inaugurasyon ng center. Maraming bisita, mga opisyal ng bayan, mga kaibigan, at ang pinakamahalaga, ang mga pamilya ng mga batang tinutulungan namin. Lumapit ako kay Amara. Nang makita niya ako, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting para sa akin lang. Isang nangiting nagsasabing, tahanan na niya ako. Handa ka na? Tanong ko. Marahang hinawakan ng kanyang kamay. Lagi, sagot niya. POV, Amara. Nakatayo ako sa maliit na entablado sa harap ng lahat. Ang mikropono ay nasa harapan ko. Dati, ang ganitong sitwasyon ay magiging isang bangungot. Ngayon, huminga ako ng malalim at nagsalita mula sa puso. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Nagsimula ako. Ang bahay na ito ay dating isang simbolo ng kasinungalingan at sakit para sa akin. Ngunit may isang taong nagturo sa akin na ang nakaraan ay hindi kailangang maging ating kulungan. Pwede itong maging isang canvas. Isang canvas kung saan maaari nating ipinta ang isang mas magandang kinabukasan. Tumingin ako kay Marco na nakatayo sa gilid. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ang sining ang nagligtas sa akin. Tinulungan ako nitong mahanap ang aking boses noong panahong hindi ako makapagsalita. At ngayon, pangarap namin na ang bahay sining na ito ay maging kanlungan din para sa mga susunod na henerasyon ng mga munting artista, para matutunan din nilang ipinta ang kanilang sariling mga pangarap. Pagkatapos ng programa, habang abala ang lahat, hinila ako ni Marco palayo sa karamihan. Dinala niya ako sa dalampasigan kung saan ang papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. May isa pa akong sorpresa, sabi niya. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing ang lumitaw. Hindi ito malaki.
Hindi ito magarbo. Isa itong simpleng pilak na singsing na may disenyong parang mga brushstroke na magkakaugnay. Amara Reyes, sabi niya, lumuhod sa aking harapan sa buhanginan. Ipinapangako kong hindi na ako muling gagawa ng mga malupit na pagsubok. Ipinapangako kong ang tanging susubukin ko na lang ay kung paano kapasayahin araw-araw. Ipinapangako kong ang tiwala ay hindi na isang laro, kundi isang pundasyon na sabay nating bubuuin. Pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang luha mula sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Oo, bulong ko. Oo, Marco, pakakasalan kita. Ang aming kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan. Ginanap ito sa dalampasigan ng Paete, sa paglubog ng araw. Ang mga bisita ay iilan lamang, si Tita Lorna, ang mga bata mula sa bahay sining, at ang aming mga malalapit na kaibigan. Simple, totoo, puno ng pagmamahal. Pagkatapos ng seremonya, bumalik kami sa bahay sining, sa isang malaking pader sa hardin na iniwan naming blanko. Kumuha kaming dalawa ng tig-isang paintbrush. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng hardin. Anong ipipinta natin para sa kinabukasan? Tanong niya. Ang nangiti ay nasa kanyang mga labi. Ngumiti ako pabalik. Ang puso ko ay umaapaw sa kapayapaan at pag-ibig. Isinawsaw ko ang aking brush sa asul na pintura at gumuhit ng isang linya sa pader. Sumunod siya. Gumuhit ng isa pang linya na umuugnay sa akin. Kahit ano, sagot ko, basta't magkasama tayo. At doon, sa ilalim ng mga bituin sa Paete, sinimulan naming ipinta ang aming obra maestra. Isang hinaharap na hindi perpekto, ngunit totoo. Isang tahanan na hindi gawa sa bato, kundi sa pag-unawa, pagpapatawad at pag-ibig. Ang aming tahanan. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Amara at Marco. Maraming salamat. Sa'yo, mahal naming tagapakinig. Sa iyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Mula sa unang kabanata ng Pighati hanggang sa huling pahina ng Pag-asa, naging karamay ka namin sa bawat pintig ng puso, sa bawat patak ng luha, at sa bawat kislap ng kilig. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mundo ng sining, ng pagpapatawad, at ng paghahanap sa tunay na kahulugan ng kalayaan. Nais naming ipaalala sa pamamagitan ng kanilang kwento na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang ipinta ang ating sariling kinabukasan, gaano man kadilim ang mga kulay ng ating nakaraan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa pagkukunwari, kundi sa pagtanggap sa lahat ng ating mga sugat at di kasakdalan. At ang pinakadakilang obra maestra na maaari nating likhain ay isang buhay na pinuno ng katotohanan, pag-asa at pagmamahal. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang paglalakbay ni na Amara at Marco. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Ano ang aral na tumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais naming marinig ang inyong mga tinig. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento, ito ang inyong lingkod na laging maghahatid sa inyo ng kwento at kilig.